Mapagpalang hapon o gabi sa bawat isa, mga kapatid, kaibigan, dito po sa ating Evening Talk with Pastor Rody. Ngayon po ay pangalawang episode natin sa ating topic about hearing the voice of God. Ito po ay isang pinakamagandang pag-uusap sapagkat habang napapakinggan natin ang salita ng Panginoon at ang boses niya during our prayers, tayo po ay nagkakaroon ng assurance and joy, security sa anumang nangyayari dahil nasisigurado natin ang Panginoon ay kasama natin. Ang faith natin na exercise at ang ating pong mga panalangin ay natitiyak natin kung anong tugon ng ating Panginoon. Pero ngayong hapon o ngayong gabi, pag-uusapan naman po natin ang mga hindrances. Yung first episode natin, inaral natin kung paano makapakinig sa boses ng Panginoon. Ngayon naman yung mga hindrances upang sure natin na hindi tayo mapunta doon sa alanganin na baka mali ang ating pakikinig or hindi tayo prepared. Okay, number 1, hindrances. Titingnan po natin dito sa mga hindrances na ito. Heart that are not perfect before God. Isang pusong hindi dalisay o hindi ganap, hindi perfect sa harapan ng Diyos. Sa aklat ng 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Ito po ang isang verse na maglilinaw po tungkol dito sa ating first points. Heart not perfect before God. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in behalf of them whose heart is perfect toward him. Herein thou hast done foolishly. Therefore, from henceforth thou shalt have wars. Yan, sa Tagalog, basahin ko din naman po. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagsisisiyasat sa palibot ng buong lupa upang pakilala sa matibay sa ikagagaling ng mga yaon na ang puso ay sakdal sa Kanya. Ikaw ay gumawang may kamangmangan sapagkat mula ngayon magkaroon ka ng mga pakikipagdigma. Hindi sakdal, nagkaroon ng mga pakikipagdigma. Pero ang sabi, ang mga mata ng Panginoon ay gumagala sa buong sangkalupaan o sa buong earth, sa buong daigdig, sa kapakanan ng mga taong mayroong perfect heart toward Him. Okay? So, ang mga iba ay laging mayroong mga pakikipagdigma, mga pakikipag-away, hindi perfect ang kanilang heart. So first na point, sikapin natin na ang heart natin ay dalisay sa harapan ng Diyos. Walang pagbabalat kayo, walang plastikan, sapagkat hindi naman tayo makakatago sa Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Be honest sa harapan ng Diyos, sapagkat ang Panginoon ay naghahanap ng isang pusong dalisay, sa English, perfect or ganap. Sincero. Hindi lang sincero, talagang malinis. Okay? That is the first point na hindrances. Alam nyo, kaya sinabing naging hindrances yung hindi dalisay, hindi perfect sa paningin ng Diyos kasi ang mga nagiging dahilan kung bakit hindi maging dalisay ang puso ng tao. Number 1 na naging dahilan, yung tinatawag na worldly affection. Yung incline, yung gustong-gusto mo, malasang-malasa sa atin o sa tao, yung mga makamundong bagay, yung mga worldly things. Titingnan natin dito sa aklat ng 1 John chapter 2 verse 15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Huwag nating ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sinuman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ang tinatawag doon, worldly affection. Halimbawa, mahal na mahal mo yung yaman mo, o mahal na mahal mo yung bahay mo, o mahal na mahal mo yung kabit mo, o mahal na mahal mo yung bisyo mo, o mahal na mahal mo yung anumang bagay na humihigit na
sa pagmamahal mo dapat sa Diyos. Ang tawag doon, worldly affection. Sabi, wag nating mahalin ng higit ang mga bagay dito sa sanglibutan kaysa sa Diyos. Timbangin natin mga kapatid o mga kaibigan, kumusta ang pagmamahal natin? Mayroon bang bagay dito sa sanglibutan na mukhang tinatabunan na ang Panginoon sa kanyang kahalagahan, na mas mahalaga na yung mga worldly, yung mga material na bagay kaysa sa Panginoon? Ang tawag doon, worldly affection. Yung kapag wala kang pera, ang init ng ulo mo, ayaw mo na sa Diyos. Yung pagka hindi ka nasunod na request mo dahil sa isang material na bagay, pati ang Panginoon ay pinaghihinanakitan mo na parang wala na ring halaga. Ang tawag doon, worldly affection. Hindi pwedeng maging ganyan dahil hadlang po yung worldly affection upang di mo mapakinggan ang tinig ng lumikha para sa iyo. Pangalawa, impure motives. Yung mga motibong hindi dalisay, mayroong pagtataksil, mayroong pagkukunwari. Parang si Prophet Balaam sa mga Bilang chapter 23, itong si Balaam, ang kanyang motibo noon ay hindi dalisay. Ang sadya lang talaga noon, pera. Susumpain niya ang sino man kahit lingkod ng Diyos, basta magkapira lang siya. Pwedeng sasama siya sa iyo, may ini-expect siyang benepisyo. Ang benepisyo, kinakailangang makamit niya para magserbisyo siya, parang upahan. At ang Israel, pinagbantaan niya ng ganun. Susumpain niya ang Israel dahil sa pera na ibabayan sa kanya ni Balak, isa ding hari. Ngunit, yung kanyang motives, ang kanyang impure motives, ay sinaway ng Panginoon. Hindi niya nagawa dahil sinaway sa ng Diyos, dahil masama ang kanyang motibo, impure motives. Dahil sa pera na ibabayan sa kanya, susumpain niya ang bayan ng Diyos. Okay, hindi po nangyari. Tandaan, ang sumpa, pagka ang mga lingkod ng Diyos ay matuwid, tapat sa Panginoon, hindi tatalab ang sumpa ng mga makasalanan. That's clear. Sa panahon ni Balaam, hindi niya nasumpa ang Israel sapagkat nang nakita niya ang kampo ng Israel, sabi niya, napakagandang tingnan, parang hardin ng Diyos. Sino ang susumpa sa kagandahan niya? Sa alip na sumpain niya, nagkumanga siya. Napakaganda daw. Kaya yung sumpa ay naging blessing. Hindi niya nasumpa, mga kaibigan. So, impure motives, hindi pwedeng mamayani sa buhay ng isang taong nais makinig sa tinig ng Diyos. Pangatlo, wrong intention. Ang maling intensyon ay nagiging hadlang. Isa yan sa bahagi ng impure heart. Hindi perfectong puso ang maling intensyon. Ang example dyan, si Ananias at saka si Sapphira sa Gawa, Kapitulo 5. Nagbigayan ang mga tao noon para sa gawain ng Diyos. Si Ananias naman at si Sapphira, mayroon naman silang pag-aaring lupa. Ibinenta naman nila. Subalit, mayroong maling intensyon. Ang gusto nila, marahil ay mapopular. Ang gusto nila, makilala lamang sila. Kaya nang naibenta na ang lupa, pumunta naman sila kay Pedro. Ang sabi, Apostol Pedro, ito ang binagbilhan ng aking lupa. Itutulong ko sa gawain ng Diyos. Nang tinanong ngayon si Ananias, tinanong ni Pedro, Pedro, ito lang ba talaga ang kabilhan ng lupa? Ang sabi niya, siya po. Alam ni Pedro sapagkat sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos na si Ananias nagsinungaling. Binawasan niya ito nang gusto niyang bawasin, pero nagsabi siyang, yun lang po ang kabentahan ng lupa. Kaya sabi ni Pedro, Ananias, nagkasala ka, sinuway mo ang Espiritu. Kaya on the spot sa oras na yun, namatay si Ananias.
dahil maling intensyon. Para lang mapopular siya, para sabing tumulong din siya, andun yung kasinungalingan, andun yung ibang klaseng motibo, na nakita ng Diyos ang masamang motibo. Kaya sa po'y sinaway, ang kanyang sinapit ay namatay on the spot. At nang dumating naman ang kanyang misis na si Sapphira, pagdating niya sa may pinto, tinanong siya ni Pedro, Sapphira, ito nga lang ba ang pinagbilhan ng inyong lupa? Ang sagot ni Sapphira, siya po. Ang sabi ni Pedro, bakit pinagkaisahan ninyong magsinungaling sa Espiritu ng Diyos? Nang marinig ito ni Sapphira, bigla siyang bumagsak at patay din. Mula noon, nahintakutan ang mga alagad na magkaroon ng isang maling intensyon, with the wrong intention. Natakot sila at lumaganap ang salita ng Diyos doon, na mayroong takot sa puso ng mga tao na magkaroon ng maling motibo sa paglilingkod sa Diyos. Tayo po, sa ating mga paglilingkod, upang mapakinggan natin ang tinig ng Diyos during our prayer, during our communication with God, we must have a pure intention in our hearts. Then God will answer your prayer. Then you can hear the voice of God because you have a pure heart. Okay? So yan po ang nagkakailang mga kadahilanan. Sa aklat ng 1 Samuel chapter 16 verse 7, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Ang tao tumitingin sa panlabas. Pwedeng maloko ang tao at tumitingin sa panlabas. Subalit ang Diyos, ang tinitingnan niya yung iyong puso. Kung matuwid ang intensyon mo at tama, kung pure ang heart mo, karapat dapat sa Diyos. Yan po ang tinitingnan ng Panginoon. Hindi yung outside appearance or outside countenance. Tumitingin ang Diyos sa puso, hindi tulad ng tao na lumalabas, tumitingin sa panlabas na anyo. Iba ang Diyos, mga kapatid at kaibigan. Susundin lamang natin ang direksyon ng Biblia. Mapapakinggan natin ang tinig ng Diyos, the voice of God in our heart, in our spiritual ears, in our mind, at sa mga circumstances. Iko-confirm niya, mapapatunayan mo, malalaman mo, masusigurado mo na ang Diyos ay nagsalita dahil na-fulfill ang kanyang sinabi. Okay? Ano pang mga kadahilanan upang hindi mapakinggan ang tinig ng Diyos? Hardness of heart, katigasan ng puso. So yung una kanina, hindi perfectong puso, hindi dalisay. Ngayon naman, matigas na puso. Matigas na puso. Today, you want to hear, gusto mo nga pakinggan ang boses ng Diyos. Do not harden your heart. Hebrews 4 verse 7. Gusto mo mapakinggan ang tinig ng Diyos? Yan po ang tanong. Gusto mo mapakinggan ang tinig ng Diyos? Ang sabi sa verse na ito, Hebrews 4:7, do not harden your heart. Huwag mong papagmatigasin ang iyong puso. Kung mapakinggan mo ang salita ng Panginoon, maging obedient ka lang. Huwag mong papagmatigasin. Sapagkat pag pinatigas mo ng pinatigas ang puso mo, maaaring hindi na siya mangungusap sa iyo dahil hindi ka naman nakikinig at di ka sumusunod. Kaya ang matigas na puso, hadlang upang hindi mo mapakinggan ang Word of God. Pag sinabi ng Panginoon, sundin mo. Huwag mo nang i-modify, huwag mong i-revise, huwag mong i-sugarcoat. Kung anong sinabi niya, yun ang sinabi niya. Wala siyang sinabi sa iyo na baguhin mo ang kanyang sinabi. Halimbawa, man shall not live by bread alone, but to every word that proceedeth out of the mouth of God. Baka baguhin mo yun. Sabihin mo, ang tao mabubuhay sa tinapay at maraming palaman. Binago mo.
at sa kanin at sa ulam. Hindi ganon. And to the word that proceeded out of the mouth of God. Baka dungtungan mo. And also from my mouth. And from the mouth of the pastors. O kung ano, mouth of the kings. Or mouth of my friend. So wag mo nang dagdagan, wag mong i-revise, wag mong bawasan. Sapagkat sino mang magdagdag at magbawas sa salita ng Diyos, kung magdagdag ka, dagdagan ka ng salot na nakatala sa Biblia. Kung magbabawas ka naman sa salita ng Diyos, babawasin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. So kung anong sinabi ng Panginoon, that's it. Yan na yan. Paniwalaan mo at sundin, huwag mo nang papagmatigasin ang iyong puso para kumontra o mag-revise o mag-adjust. Yun na, sundin mo upang ikay pagpalain ng Panginoon. And another one, hindi lamang matigas na puso, unforgiveness stops God's voice. Ang isang pusong hindi nagpapatawad, mga kapatid, pag hindi ka nagpapatawad, kabilin-bilinan niya ng Panginoon. Sa Lord's Prayer, forgive our debts as we forgive our debtors. Yung mga nagkasala sa amin, mga nagkautang sa amin, mga may kompromiso sa amin, patawarin. Yung nagkasala sa iyo, patawarin mo na. Huwag lumubog ang araw na ang puot mo, ang hinanakit mo, ang galit mo ay namamayani, namumugad sa iyong isip at sa iyong puso. Unforgiveness stops God's voice. So yan po ang kailangang maintindihan natin. Mapagpatawad tayo sapagkat tayo pinatawad ng Diyos. Ilang beses dapat magpatawad ang isang tao? Sabi po sa salita ng Diyos, 70 times 7. Kung magbalik-balik sa iyo yung pinatawad mo, humingi ng tawad, isang araw magbalik sa iyo ng maraming beses, patawarin mo lagi. Patawad ng patawad. After sigurong babalaan mo, sabihan mo siya ng kanyang ginagawa kung siya ay mayroong kalikuan. After na sabihan mo, after na maghingi siya ng tawad, patawarin mo ng patawarin. Dahil ang pagpapatawad, ikaw mismo ang nakakalaya at ikaw ang nabibless, ikaw ang kinalulugdan ng Diyos, ikaw ang tatanggap ng pagpapala, sapagkat ang mga nagpapatawad ay papatawarin din. At ang hindi nagpapatawad, ang sabi ng Panginoon, hindi rin siya patatawarin. At kung hindi ka pinapatawad, anong blessing mayroon ka? Pati blessing mo, mauudlot o hindi makakarating sa iyo. Dahil ang unforgiving spirit, yung isang pusong hindi nagpapatawad, it stops God's voice. Not only God's voice, it stops blessings. So para mapakinggan natin lagi ang boses ng Panginoon, ang boses ng Espiritu ng Diyos, gaya ng sinabi niya sa aklat ng Pahayag 2 doon sa 7 iglesia. Ang sabi doon, kung kayo'y may mga tainga, may pakinig kayo, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Pakinggan, mga kapatid. Be open to God, open your ears to God, and enjoy the Word of God. Obey His Word. Okay? So, unforgiveness stops God's voice. And another one, forgiveness brings a return of God's voice. Ang pagpapatawad, i-reverse natin ito. Pag nagpatawad ka, ito po'y nagpapanumbalik sa boses ng Diyos para muli mong mapakinggan. So, yun pala ang dapat gawin. Pag di mo na napapakinggan ang boses ng Panginoon, manumbalik ka sa Panginoon. Magpatawad ka, i-implement mo itong sinasabi ng Panginoon. Kung hindi mo na napapakinggan ang boses niya, mapapakinggan mo na kasi nag-forgive ka na. At ready ka ng sumunod, ready ka ng ipamuhay ang Word of God, ready ka ng tumalikod sa kasalanan, ready ka ng makipag-areglo doon sa ayaw mong kausapin, ready kang magpakumbaba kung ikaw ang nagkasala, ready kang sumunod sa sinasabi ng Panginoon. At pagka ginawa mo yan,
ang boses ng Diyos ay muli mong mapapakinggan. It returns the voice of God to you. Mapapakinggan mo muli ang tinig ng Diyos. Okay? Yan po ang mga magandang gawin natin. Upang hindi tayo nawawala, hindi tayo nadidisconnect. Pag nagpatawad ka, kung sa cellphone, katulad ng naka-plug ka uli at nagta-charge na uli yung cellphone mo. Hindi na siya lubat na disconnected na halos kasi hindi na makasagap ng signal, hindi na siya makatransmit, hindi na rin siya makareceive kasi nabarahan ng unforgiving heart. Pero pag bumalik ka, nag-connect ka uli sa Lord, nagpatawad ka, then the voice of God will return to you and God will speak to you. Anumang nais niya, sabi niya sa Jeremiah 33:3, sabi niya, call unto me, and I will answer you, and I will show you great and mighty things, which you know it not. Alam mo naman, kapatid, kaibigan, pag walang direksyon sa Diyos, paano mo malalaman yung mga bagay na di mo naiintindihan at hindi mo alam, na Diyos lang nakakaalam? Paano niyang sasabihin at ililinaw sa iyo kung hindi ka nakakonect at kung hindi nakakapangusap ang Diyos sa iyo, paano mo malalaman yon? Siyempre, hindi mo malalaman. Katulad ng tanong sa panahon natin ngayon, kailan ba magtatapos o kailan mag-i-end ang COVID-19? Kailan magtatapos? Kailangan mapakinggan mo yan during your prayer. Maaring tapos na sa iba, pero yung iba hindi pa tinatapos ng Diyos. Baka sa pamilya mo, matagal nang tapos yan. Kaya hindi ka na i-infect. Ang pamilya mo hindi na-infect. Kasi tapos na. Tapos na ang sumpa. Nilaktawan ka na mayroon ng Passover of coronavirus sa iyong family. Pero doon sa iba, sa mga sutil, sa mga pasaway, hindi pa tapos. Maring ang mga tinatapos pa ngayon, yung ayaw makinig, na sa halip na makikinig sa Panginoon, makikinig ngayon sa kung saan, sa kung kanino, hindi pinapakinggan si Lord. Kaya tuloy hindi matapos-tapos yung infeksyon. Padagdag ng padagdag. Dahil yung tao, ayaw makinig, ayaw maghambol, ayaw sumunod, maging sa mga rules na itinadhana ng pamahalaan, na itinadhana din naman ng Diyos. Ayaw sumunod, kaya tuloy-tuloy yung mga infections. Pero ikaw nag-o-observe, sumusunod. Tingnan mo, hindi ka na-i-infect. Mayroong provision, mayroong protection sa pagsunod. Mayroong blessing, mga kapatid, sa pagsunod. Obedience is better than sacrifice. If you obey, you will be saved. If you will obey, God will bless you. Through obedience in the Word of God, God will give you long life. Long life. Ibig sabihin, hindi ka mamamatay ka agad. Kahit may mga sakit, di ka mamamatay. Kasi nagsusunod ka, nagtitiwala ka, obedient ka, laging mayroong gabay ang boses ng Diyos sa iyo. Anak, huwag mong gagawin yan. Anak, mag-pray ka. Anak, sundin mo itong sinasabi ko. Mayroong special guidance and protection. Mayroong blessing and encouragement. Kahit nalilito ng iba, ang Diyos nangungusap sa heart mo. Do not be bothered, my son, my daughter. Do not be afraid. Do not be troubled. All these things must happen. But, trust me, I know what I'm doing. I'm in a total control of everything because I am God and no one like me. Trust God. Okay? So, yan po ang ilan lang muna sa talakayin natin ngayon. Mayroon pa pong kasunod na episode. Itong ating lesson, may isa pang part. Abangan po natin bukas. Okay? So, mga kapatid at kaibigan na nakikinig, apply natin to, i-enjoy natin. Napakasarap na napapakinggan ang tinig, ang boses ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, na humahawak ng iyong future, na iyong buhay. God bless you. See you sa next episode. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-iingat, sa iyong pangako, at sa topic na natalakay namin ngayon. Gustong-gusto namin na mapakinggan ang iyong boses. The voice of God. Thank you, Lord.
Pagpalain niyo po ang lahat ng mga nakikinig, nananalangin at handang makinig sa iyo, handang mapakinggan ang tinig mo. I-bless mo po sila, Panginoon, in response, in return sa kanilang desire to hearken your word, Lord. Bless them with many blessing, with complete blessing as they desire in their lives. Thank you, Lord. Akin pong tinitiwala sa iyo ang lahat ng mga anak mo, mga kaibigan, na sumusubaybay at patuloy na sumusubaybay maging baguhan man o dati, upang ingatan at pagpalain na magtuloy-tuloy po sila sa pagtitiwala at sa pagsiserve sa iyo. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. God bless you all.